Sinit mo na? Yes. Hindi, sishoot mo dito sa butas. Yeah, dito nga. Sinit mo na? Yes. Galing ako, Thank you. Talaga, na-shoot mo na? Opo. Galing ah. Bilis Laki naman. naman, Pastor. Laki ba? Okay, salamat. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-uumpisa na po tayo ng ating pananambahan in 2.5 minutes. Tayo po ay mag-uumpisa na at paalaala po. Lahat na may mga cellphones, pakilagay na lang po sa mute or silent. And also kung wala pa ho kayong mga bulletins, pakikuha na lang po doon sa ating foyer. Okay, mananalangin po tayo so that makapag-prepare po tayo bago tayo makapag-umpisa. Panalangin po natin yung mga lalahok sa Everyone to the Tagalog worship service, those worshiping in person and those on Facebook Live. Tumayo po tayo at sabay-sabay nating basahin ang tawag sa pagsamba. Purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay. Sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at lupa. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan, at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan, at kayo ang nagbibigay ng lakas sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, itinataas po namin ang iyong pangalan. Sa iyo po ang papuri at pagsamba. Pinapasalamatan po namin ang panibagong araw na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa buhay at lakas. At ito ay dahil sa iyong awa at pagmamahal sa amin. Nawa ihanda mo ang aming mga puso sa pakikinig ng iyong banal na salita. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning. Tayo po ay aawit ng isang bagong awit na familiar naman po. Aawitin muna natin ito sa English para makuha natin yung tono. Kakantay natin sa Tagalog. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God.
Purihin ang Panginoon. Maraming salamat mga Bautista sisters, ang kapatid na Kathleen, si Jel at saka si JV. Purihin ang Panginoon. God's morning. Pinupuri natin ang Panginoon ngayong umaga sapagkat ngayon ay araw na gawa ng Diyos at wini-welcome natin lahat ng mga nananambahan dito sa kapilya ng Wilmington, sa CPC Wilmington, dito sa lungsod ng Los Angeles. At naniniwala rin tayo na kasama natin ang marami sa ating kapatiran na nasa Facebook Live. Kaya welcome po sa atin dyan sa Facebook Live. Doon po na nasa Facebook Live na nananambahan ngayong umaga, ihanda niyo po ang inyong mga communion elements kasi po mamaya-maya magkakaroon tayo ng communion para hindi na po tayo nagmamadili maya-maya. At ngayon po mga ilang mga pagbabalita at pag-welcome natin at maraming salamat sa mga dumalo at nakita ko muli si Beth at saka si Lito Topacio. Namiss namin kayo. Purihin ang Panginoon. Welcome back. Amen. Purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat din tayo sa mga lalahok ngayong pananambahan. Nagpapasalamat tayo kay Deacon Olin Martin at magbabasa siya ng scripture natin ngayon. Hindi po siya kamag-anak ni sino ba yung Martin na kumakanta? Hindi ba yung kamag-anak? Sino? Si Rica Martin? Hindi siya pa kamag-anak. Natutuwa rin tayo dahil makakasama natin mamaya si Ena Paredes na siya nga awit ang bibigay ng offertory music. Kasama rin natin mamaya ang kapatid na Pastor Doms na makasama natin sa communion service. Salamat Deacon Hilda sa iyong pangunguna ngayong umaga. Malapit na po ang Santa Cena ang tama ba 'yon, Santa Cena? Semana Santa, ang Holy Week. Malapit na po yan. Kaya po, kunin niyo po ang inyong mga pulyeto ninyo na nakaipit sa ating bulletin. Nandiyan po ang schedule na yan. Mag-uumpisa na po tayo ng April 12, yung Walk in the Park. Yung Walk in the Park po natin ay sa Cerrito, sa Heritage Park. Ang gagawin po natin dito ay magkakaroon tayo ng breakfast fellowship pero meron pong Walk in the Park, parang Stations of the Cross. Ngayon po, yung gusto rong magdala ng kanilang mga piling-piling breakfast fare ay pwede pong magdala para pagsalu-saluhan natin pagkatapos. Gayon din po, magkakaroon tayo ng Palm Sunday, buong linggo ng panahon ng mga palaspas ay magkakaroon po tayo ng services diyan. At regular times po yan. Pero sa Monday, Thursday, meron tayong Monday, Thursday service. Ito po ay communion service. Gayon din, meron tayong Good Friday service, 7:30 p.m. Pareho po yan. Dito po gagawin yung parehong service na yan sa gabi, dito po sa kapilya na sa Wilmington. Pero po sa umaga ng Resurrection Sunday or Easter, meron po tayong magaganap na masayang mga pagpupulong at pananambahan. Alas 6 po ng umaga, magkita-kita tayo dito, April 20, Sunrise Service. Now yung Sunrise Service natin is spelled with the letter S-O-N, ang pagbangon muli ng anak, sunrise. Alas 6 po yan. Kadalasan po marami tayo dyan sa labas po ng parking lot. Kaya po dumalo kayo. Masaya yan. Dahil pagkatapos niyan ay magkakaroon tayo ng Galilean breakfast. Yung Galilean breakfast, yan po ay breakfast na salo-salo. 7:30 ng umaga. Ito po ay kaya tinawag na Galilean sapagkat yung unang pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga disipulo ay doon sa shores of Galilee. Kaya nga naman Galilean breakfast. Kaya lang, ang kaibahan niyan, kung noon ay ang inihanda ni Jesus ay yung isda. Ngayon po, sari-saring isda at sari-saring mga longganisa, tapa at fried rice, itlog. Dalhin niyo po yan. Kanya-kanyang dala po yan ng breakfast. At mag-imbita kayo dahil ito ay once in a year lamang natin ginagawa. Resurrection Sunday service, Easter service, 9:30 po ng umaga. Gagawin po natin yan dito. Kaya po, sa Easter service na iyan, yan lang po ang ating mga services sa umaga. Wala po tayong Vesper service. Kasi po, panahon para magpulong-pulong ang mga pamilya sa mga reunion natin at saka mga salo-salo. Gayon din po ay inaanyayahan nating lumahok ang mga kapatiran sa tinatawag nating Easter Lily
affair. Lalagyan po natin ang ating chancel area ng mga white Easter lilies. Pupunain po natin iyan. Kaya po kung gusto nyong mag-donate, lumaho kayo at mag-ilagay sa inyong pulyato at isubmit lang po. Ay kung kayo naman nasa Facebook Live, email nyo na lang po ito at tatanggapin po natin iyan. Ito naman po ay pagkatapos ng mga services, pwede ninyong iuwi. At ito'y tumatagal ng halos 1 buwan, yung mga Easter lilies na ito. Magandang palamuti rin sa ating mga bahay. Ano pa bang mga pagbabalita natin? Nakalaki po dyan din sa ating bulletins at na-send din po natin sa ating email ay yung mga schedule ng ating mga pwedeng dalhin sa ating Galilean breakfast. Pansinin po natin iyan. Dagdag pong paalaala, sa nag-uumpisa na ho tayong mag-upload ng ating mga worship services sa YouTube. Kaya po, dalawin ninyo ang inyong YouTube account at pumunta kayo doon sa Calvary Presbyterian Church, buong Calvary Presbyterian Church, /Wilmington/CA, yun po ang ating YouTube channel. Ngayon po, hindi po tayo ngayon pwedeng magpakita pa ng live kasi po kulang pang ating subscribers. Dagdagan po natin yan kasi may number of subscribers para tayo makapag-YouTube live. Kaya po, sige na ho, lahat na nanonood, lahat na naririto, mag-subscribe na po kayo para sa ating Calvary Presbyterian Church Wilmington YouTube account. So dalawa na po ang panggagalingan ng ating worship services sa YouTube at sa Facebook. Ang problema, kaya po tayo dinadagdagan po natin kasi sa Facebook natin, 1 buwan lang po nating maaaring iangkat yung ating mga videos. Pagkatapos doon, nabubura na yun, hindi na natin pwedeng ibalik. Kaya nagdagdag tayo ng isang platform para ating makita muli ang ating mga pananambahan sa buong linggo ng 3 nating pananambahan. Purihin ang Panginoon. At ngayon po, makikita natin ngayon, pakikinggan natin ang salita ng Panginoon. Maaari pong tumayo ay tumuyo po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na pagbabasihan ng ating sermon ngayong umaga ay hango po sa aklat ni Juan, Kabanata 12, talata 1 hanggang 8. Binuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betania, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang hinihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Martha naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at binuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, "Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan?" Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga dukha, kundi dahil na siya ay magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ngunit sinabi ni Jesus, "Pabayaan niyo siya, hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama habang panahon." Pinagpala na po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ako po na po. At lahat tayo magsabi ng Amen. Maraming salamat, kapatid na Deacon Olen. God's morning. Ang bawat kwento sa Biblia, lalo na kung madadatnan natin na si Jesus ay merong sinasabi, ay dapat may kapulutan tayo ng ilang bagay. Una, isang bagay o mga bagay-bagay na nagbibigay sa atin ng katotohanan sa buhay. Yung bang naiisip natin na, ganun pala ang ibig sabihin nito sa buhay ko. O kaya, ganun pala ang katunayan nito sa nangyayari sa mundong ito. Pangalawa,
Magbibigay ito sa atin ng halimbawa o aral kung papaano natin dapat ipamuhay ang ating mga buhay. Kung papaano tayo dapat kumilos sa isang binigay na pagkakataon. Kapag binabasa natin ang mga kwentong ito, lalo tigit kung si Jesus ang nagkukwento nito o may binabanggit, ito ang dapat nating iniisip at tinitingnan. Yan ang binigay ng ating talata ngayong umaga. Ay, ganun pala yun. Pangalawa, ay, ganun pala ang dapat kong gawin. Isang tagpo sa buhay ni Jesus kasama ang kanyang mga disipulo sa bahay ni Lazaro at si Marta at si Maria. Sino si Lazaro? Sino si Maria? Sino si Marta? Ngayon, bago tayo lumayo, ay manalangin po muna tayo. Maraming salamat po aming Panginoon sapagkat kayo ay mabuti sa aming lahat. Binibigay niyo sa amin ang nararapat at higit pa rin, Panginoon, yung kahit hindi nararapat sa amin. Yung mga hindi namin hinihingi, yung mga hindi namin karapat-dapat natanggapin. Ngunit ito'y binibigay niyo sapagkat ang inyong kaloob ay mabuting-mabuti para sa amin. Salamat din, Panginoon, sapagkat kayo ang nagpapahiwatig sa amin ng mga bagay-bagay sa aming buhay o sa aming katauhan na dapat naming baguhin. Kung nakagawa kami ng hindi tama, nakagawa kami ng masama, Panginoon, hinihiling namin na kayo ang magpatawad sa amin ngayon. Ipakita nawa ng banal na Espiritu na kami ay may kasalanan at kami makasalanan at dapat kaming humarap sa inyo at humingi ng tawad. Kaya nga naman, Panginoon, patawarin niyo kami. Bigyan pa kami ng isang pagkakataon upang magbago at ituwid ang aming mga gawi. Panginoon, alam namin na marami ang nangyayari sa mundo, kaya dinadala namin ito. Wala kaming magawa dito sa aming mga bahay, buhay. Ngunit hinihiling namin ang inyong kapangyarihan doon sa mga nangyayari at na nabigyan ng masamang mga pangyayari sa sakuna sa Myanmar, sa Thailand, sa Indonesia, kung saan gumuho ang ilang mga gusali na nalibing ng buhay ang ilang sa mga kababayan namin doon. Panginoon, iligtas niyo po sila yung mga buhay pa. Doon naman sa mga nalulungkot at nalulugmok sa pagkawalay ng kanilang mga mahal sa buhay, bigyan sila, Panginoon, ng inyong pag-ibig, pagsama, kaaliwan. Alam namin na kayo ang sasaklolo sila at sa kanila at magbibigay sa kanila ng inyong presensya doon. Panginoon, hinihiling namin ang mga pangamba ng mga bayan sa paligid ng aming bayan sa Pilipinas, ang Taiwan, ang Japan, Panginoon. Hinihiling namin ang inyong patnubay sa kanila. Gayon din ang mga digmaan na nangyayari sa Gaza, sa Israel, sa Middle East, sa Ukraine, sa Russia. Iligtas niyo po ang mga inosente doon at bigyan ng sila ng kapayapaan. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kayo ang patuloy na nagpapalakas sa aming kapatid na Betty Gorospe na nagbibigay ng kayo ng kalakasan sa kanya. Pinadala niyo pa doon ang kanyang anak na si Awit upang siya ay makatulong ng aming mahal na Betty Gorospe. Panginoon, bigyan po siya ng kalakasan. Hinihiling din namin, Panginoon, ang kasiyahan para sa aming kapatid na Linda Lara at June Lara na magkikita-kita ang buong pamilya dito sa California sa mga darating na linggo. Salamat, Panginoon, sapagkat kalakasan ang ibinibigay niyo sa kapatid na June sa matagal niyang pakikibaka sa sakit na cancer. Panginoon, kahapon ay nagdiwang kami ng 100 taon ng Nanay Ita. Salamat sa mga kamag-anakan, mga kaibigan, mga kapamilya at mga kasimbahan na dumating doon at nagbunyi. Salamat sa kanyang buhay na inyong patuloy na kinakalinga at sinasamahan. Salamat din, Panginoon, sapagkat pinagaling niyo ang aming kapatid na batang si Gideon, anak ni Mervin at ni Maribel. Salamat, Maribel, sapagkat, Panginoon, siya ay magaling na. Pinupuri ka namin doon. Alam din namin, Panginoon, na sinasamahan niyo si Dave nagtungo sa Japan upang doon madistino sa kanyang bagong deployment doon. Samahan niyo ang kanyang mga pamilya, ang kanyang asawang si Cassandra at ang kanyang batang sanggol na anak na si Levi. Panginoon, sinasama namin din ang kalakasan at pagpapagaling ni Del Pinales na nanggaling sa ospital
at ngayon nagpapagaling na sa bahay. Salamat sa inyong kaligtasan sa kanya at sa inyong patnubay kay Van na kasama niya sa pagpapagaling. Panginoon, nakabalita kami na ang kapatid naming si magulang na si Manong Saul Salomon ay nasa ospital. Inihiling namin ang inyong kalakasan at pagpapagaling sa kanya. Pinupuri ka namin sa kanyang buhay na napatuloy na naglilingkod at alam namin, Panginoon, na siya'y gagaling ng madali. Panginoon, sinasama namin ang hiling ng kapatid na Dennis na samahan ninyo si Teddy Torres na nangangailangan ng surgery, si Rosana Roscas na nasa New York, si Michael Cariaga, Panginoon, na kanyang pamangkin na mayroong problema sa kanyang puso. Kasama din diyan, Panginoon, ang panalangin ni Pastor Victoria sa kanyang pamangkin na si Mariel na may Bell's palsy. Panginoon, salamat sapagkat kayo ang patuloy na nagpapalakas sa aming kapatid na si Ambel, ang kanyang apo, anak ni Tammy at Daniel na si Baby Wesley, si Ato at Lita Reyes na inyong pinapalakas, si Neneng Kamanya na inyong inililigtas sa kanyang karamdaman. Panginoon, natutuwa kami sapagkat ang nanay Pasingsila ay lumalakas at naririto ngayon. Si Odelara, Panginoon, na nasa Washington. Si Ate Oring Pakinggan na inyong pinapalakas kasama ni Kuya Maning. Salamat din sapagkat lumalakas at tumagaling ang nanay Lily Ilano sa kabila ng kanyang edad na almost 101, Panginoon, sa Mayo. Siya ay patuloy na lumalakas. Si Nanay Sining Badwa rin, si Panyong Saprid, ay inyong sinasamahan sa kanilang kalakasan. Lalo tigit si Nanay Lucing Garde na inyong pinapalakas din. Salamat din sapagkat ang kasama namang ang magulang namin si Emma Tobias ay inyong kasama. Si Kit Poblete at Richard Poblete, Panginoon, ay inyong pinapagaling din. Kasama na diyan, Panginoon, si Ramon Ignacio na patuloy ninyong pinapalinaw ang kanyang mata. Salamat din, Panginoon, sapagkat kasama sa pagpapagaling ninyo ang nanaikang sapitan na nangangailangan dialysis. Kayo, Panginoon, ang magbibigay ng saklolo. Pinupuro ka namin, Panginoon, sapagkat ang young people namin ay pupunta sa Long Beach Care Center mamaya at magbibigay ng ministry doon sa mga residente doon. Hinihiling namin si George Polende na maaaring maoperahan sa puso, kayo ang sumama sa kanya. Sa mga gawain namin sa Holy Week, Panginoon, kayo ang magbigay tagumpay sa patuloy naming pagpuri at pananambahan sa inyo. Ito po ang aming dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sino nga ba si Lazaro at si Marta at si Maria? Well, sila ang magkakapatid. Sila ay mga magkakapatid. Kaibigan ito ni Jesus. As a matter of fact, si Jesus at saka ang kanyang mga disipulo, madalas magpunta doon, kumain doon. Aba, masarap yata magluto si Marta, kaya palaging nandoon ang mga disipulo at si Jesus. Aba, madalas sila naroroon. At kung naalala ninyo, si Lazaro ang binuhay ni Jesus, hindi ba? Binuhay siya ni Jesus. At nakakatuwa doon sapagkat doon natin makikita yung pagtangis ni Jesus doon sa mga nangangailangan ng isang memory verse. Doon lang makikita iyon sa pag-iyak ni Jesus. And Jesus wept. Napakaigsi, madaling memoryahin, mga kapatid. Sa pagtanaw natin dito, binuhay nga ni Jesus sa chapter 11 si Lazaro. Nung binuhay niya si Lazaro, marami ang namangha. Ngunit marami rin ang nag-alala sapagkat dumadami ang popularidad ni Jesus. At sinabi ng mga tao doon, nako, popular na si Jesus at baka ito ang pinapadalang Mesiya sa amin. Kaya nga naman yung mga Pariseo, mga tagapangaral ng batas at yung mga namumuno sa kataas-taasang hukom ng Jerusalem, yung Sanhedrin, ay nangangamba sapagkat padating na ang pista ng Passover. Dumarating ang Passover ng pista ng Passover. At pag dumarating iyan, hinihiling ng mga tao, at ito naman ay prophesied, na darating diyan ang Messiah. Tuwing nangyayari iyan, si Poncio Pilato na gobernador ng Jerusalem ay nagpapadala ng sangkatutak na mga tao na armado
upang kung magkaroon ng kaguluhan, mag-alma ang mga tao, nandoon para supilin ang kaguluhan. Natatakot sila sapagkat baka magkagulo. At ito na ang pagkakataong lumaya ang Israel. Kaya nga naman sabi nila, dapat hanapin natin ito, si Jesus. Basahin natin sa versikulo 47, sumusunod sa chapter 11. Ano ang gagawin natin? Tanong nila. Gumagawa ng maraming himala ang taong ito pertaining to Jesus. Kung siya'y pababayaan nating magpapatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Kaya sila natakot. Ito ang importante doon. Nalalapit na ang pista ng Pasko. Kaya nga naman, nung inumpisahan natin yung verse na ito sa chapter 12, after 11, ang sabi doon, ito ay 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko. Binasa iyon ng kapatid na Olen kanina. Nagpunta doon sina Jesus, kanyang mga disipulo sa bahay ni Lazaro, ni Marta, at saka ni Maria. Doon daw sa Betania. Yung Betania is about 2 kilometers away from Jerusalem. Mga kapatid, kung kayo nagpunta na sa Israel, doon sa Facebook Live din, napakalapit niyan. Alam niyo ba, this is only 2 kilometers or 2 miles away from Jerusalem, which is a hill, at yung Betania naman na nasa baba. Kung ikaw'y nasa Betania, matatanaw mo yung templo. Kung ikaw naman nasa templo, matitanaw mo pababa yung Betania. Napakalapit noon. Kaya nga naman, yung sila Jesus at saka yung kanyang mga disipulo, nandun na sila para pagdating ng pista ng Pasko, aakyat na lang sila doon. Lahat ng mga ebanghelyong sumulat na ito, Matthew, Mark, Luke, and John, ay nagsasabi dito sa kwentong ito. Si Mateo, si Marcos, nagpunta sila sa bahay ni Simon the leper. Si Lucas naman sa bahay ng isang Pariseo. Iba-iba ang mga kwento, Walang problema ito sapagkat ito inaalala nila after 30 years. Si Juan naman sa bahay ng magkakapatid. Si Juan lang ang nagsabi na bago dumating ang pista ng Pasko. Anyway, magpatuloy tayo. At habang sila'y naroroon sa bahay nila, pinaghanda sila ni Marta. Si Lazaro kasalo doon sa handaan, kasama si Jesus, mga disipulo. Sinabi sa chapter na iyon na binasa ni Olen. Gayon din naman, si Marta ay nasa kusina naghahanda. Pagkatapos noon, nagbukas ng mahahaling pabango na ibinuhos sa paa ni Jesus si Maria. Basahin natin. At napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinunan ni Judas Iscariote, ang alagad na magkanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipagbili ang pabangong iyan at ibigay sa mga dukha na ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Gaano ba kamahal yon? Yung 300 pilak daw ay good for a year's worth of salary ng isang ordinaryong trabahador. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. At ang sabi pa niya, pwede nating ipagbili yon at ipagbili ng pagkain para sa mga dukha. Para sa mga dukha. Umangal si Judas. Bakit ginagawa yan? Ngunit ang sabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang buhay. Ngayon, mga kapatid, hayaan nating balutin tayo ng mahahaling bango na inalay ni Maria kay Jesus. Subukin nga nating amuyin ang amoy na iyan. Wow! Yung bahay na puno ng bango. Naranasan nyo na ba yun? Yung pumasok kayo ng bahay,
Bumili kayo ng Glade o kaya Febreze na dinikit nyo sa kanto. Natuwa yung bumili, linagay lahat sa kanto at pagpasok nyo, halos bumulaga na lang sa inyo ang bango. Ganon siguro ang nangyari. At sabay-sabay din nating makita na sa paligid ni Jesus, habang naaamoy natin yung halimuyak ng pabango, yung nangyayari sa Jerusalem. Sa labas ng bahay, hinahanap-hanap si Jesus ng mga espiya siguro. Nais siyang dakipin sapagkat ang ultimate goal nila ay patayin si Jesus. Contrast that experience. Mabango sa loob. Nangyayari ang sa labas na mga kaguluhan. At sinabi pa ni Judas, marami ang mga dukha. Bakit kayo nag-aaksaya ng pabango? May takot, may nagbabadyang lagim sa kanilang lahat. At sa loob ng bahay na iyon, mabango, may nag-aalay ng pagmamahal, naghahandang pagkain, magkakaibigan tayo rito. Ang sabi ni Jesus, pwede bang hayaan tayong mapuno ng saya habang kasama niyo ako? Siguro naunawaan ito ni Pablo. Sa pagsabi ni Pablo sa Filipos 4:4, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. So wikang English, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Hindi ba't nakakatakot ang mga panahon ngayon? May giyera dito, may lindol doon, tumataas na naman ang presyo ng gasolina, yung mga TNT na ating kakilala, hindi na nagpupunta kung saan-saan, nandun lang sa bahay. Nakakatakot nga naman ang panahon. Alam niyo, ang sabi ng isang researcher ngayon, there is an epidemic of loneliness in the US, in the world even. Marami ang nalulungkot. Siguro, nakalimutan na nilang maging masaya. Tinatanong ko, bakit? Bakit? Bakit na nila nakalimutang maging masaya? Kasi siguro, iniisip nila, wala tayong karapatang maging masaya. Sapagkat napagulo ng buhay, napakadami kong problema, wala akong karapatang maging masaya. Napakaraming problema ng mundo, bakit ako magiging masaya? We do not deserve to be happy. We do not have the time to be happy. We cannot afford to be happy. Anong sabi ni Jesus? Hayaan mo siya. When Mary wanted to be happy sa kalagitnaan ng kaguluhan ng mundo, pinili niyang maging masaya sa harap ni Jesus at sa harap ng mga disipulo despite the things that are happening around her and around the world. Magalak kayo sa Panginoon. Palagay ko, nalimutan na natin yun mga kapatid. Nalimutan na natin yun. Yung sister-in-law ko, si Minette, may kapatid siya. Meron siyang severe yung multiple sclerosis. Hirap siyang makalakad. May mga panahong buong katawan niya masakit. Tinanong ko si Minette, ano bang nararamdaman ng kapatid mo pag sumasakit yung MS niya? Para daw siyang pinipiga at wala man lang puwang ng kasiyahang naiiwan sa kanya. Hindi siya, yung kapatid ng aking sister-in-law si Minette, hindi siya pinanghinaan ng loob. Pinili niyang mabuhay ng masaya despite that. Siya ay nagpipinta ngayon ng magagandang tanawin. Mga bukid na nakikita niya doon sa Pampanga. Mga halaman, bulaklak na bumubulaga sa kanya tuwing umaga. Kahit masakit ang nararamdaman niya at para bagang hindi siya magiging masaya, yung gagawin niya ay kasiyahan para sa iba. Yung aking pamangkin, meron siyang anak na may Down syndrome. 10 years old na yung anak niya ngayon. Nag-iisang anak.
nangangarap ang magkaroon ng isa pa. Ngunit pag nakausap niyo siya, para bang ikaw pa ang may encourage sa kanyang buhay. Alam niyo ba ang trabaho niya? Siya ay isang top 10 photographer sa Orange County. Alam niyo kung anong linya ng photography? Weddings. Weddings. Weddings na nag-uumpisa ng buhay. 2 taong nangangarap magkaroon ng anak. Siya ay merong anak na mayroong problema. And despite that, mga kapatid, she chose to be happy for others na magbigay kasiyahan sa iba. At dahil diyan, top 10 photographers of weddings in Orange County featured in the top magazines of that county. Mga kapatid, yung aking pastor na si Pastor Dario Alampay, paano na siya? Mentor ko siya eh. Alam niyong matatakotin ako sa dilim. Kasi nung ako'y, may panahon pa tayo, nung ako'y, anong tawag doon, nung ako'y batang pastor, sabi ko, Pastor, paano yan pagka nasa probinsya na ako at maglilibing ako? Dadalaw ako sa mga namatayan, tapos uuwi ako sa kapilya, galing ako sa malayo, maglalakad ako sa dilim. Di ba nakatakot yun? Ikaw naman, Eman, pastor ka pa naman, mahiya ka naman. At ang sabi niya sa akin ganito, alam mo, Eman, alam mo, kapag madilim na madilim ang gabi, doon mo makikita ang magagandang bituin. Di ba maganda yon? Sa kalagitnaan ng dilim ng buhay natin, bakit natin nahayaang balutin tayo ng lungkot at kadiliman? At pwede naman tayong maging masaya eh. Pwede naman tayong maging masaya. Sa kadiliman ng ating buhay, maaari tayong maging masaya. At binigyan tayo ni Jesus ng permisong maging masaya. Kahit sinabi ni Judas talaga yun, ano? Yang kasiyahan nyo, Lord, pwede nating ipagbilihan para ibigay sa maraming dukha. Anong sabi ni Jesus? Hindi mawawala ang mga dukha. Pero ako, hayaan nyo nang maging masaya tayo sa isa't isa sa panahong ito. Ano nga bang kinakanta natin? Uy, salamat nga pala sa praise team. Ang ganda nung kanta nyo, praise God. Ulitin ninyo yun. Ano yung naalala natin kanta? Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulunod, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. May teologong nagsabi that joy, pakinggan ito, joy is resistance. Joy is resistance. Ang kasiyahan daw ay pakikibaka. Hayaan yung maunawaan natin yon. Lumaban ka. Lumaban ka sa hirap ng buhay. Lumaban ka sa dagok ng buhay. Papaano? Maging masaya ka. Naunawaan ni Pablo yan eh. Si Jesus will die in the coming days. Pinaghahanap na siya, may mga espiya. Biglang humalimuyak ang buong bahay. Naisipang magbigay si Maria ng napakamahalagang pabango. Anong sabi? Maraming naghihirap. Anong sabi ni Jesus? Sayaan mo. Yung mga dukha, nandyan lang sila. Hindi niya sinasabing huwag natin pansinin ang mga dukha. O huwag natin bigyan ng panahon. May panahon at may pagkakataon. Pero ngayon, maging masaya tayo. Ngayon, mga kapatid, anuman ang nararanasan nyo, anuman ang nararamdaman ninyo, anuman ang dumadagok sa buhay ninyo, hayaan ninyong balutin kayo ng saya. Pwede ba? Pwede ba natin gawin yon? Kaya ba natin yon? Huwag tayong malugmok sa kalungkutan, hirap ng buhay o takot man. Lumaban ka. Maging masaya tayo sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sa inyong salita, salamat sa inyong kwento,
Salamat sa iyong halimbawa. Hindi niyo hinayaan na ang mga dagok ng buhay ay magiging sagabal sa kasiyahan ng isang taong nagmahal. Nawa, maunawaan namin ang kahalagahan nito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Tayo po itumayo sa ating pagbasa ng pahayag ng ating pananampalataya. Sabay-sabay nating basahin, Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung papaanam sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya namin ng nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Ito ang ating pinaniniwalaan at ganito tayo mamumuhay. Amen. Nakaupo na pong kapulungan. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat
kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay di lingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, binibiyayaan mo kami ng iyong kabutihan at pag-ibig. Inaalay po namin sa iyo ang mga handog na ito ng may pusong nagpapasalamat at masayang nagpupuri. Nawa magamit po ang mga handog na ito upang palawakin ang gawain ng iyong kaharian sa simbahan. Pagpalain mo po ang lahat ng nagkaloob. Salamat po. At ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Humarap ko kayo sa inyong katabi at sabihin, kaya mong maging masaya. Amen, amen. Kaya mong maging masaya, Pastor. At kayang-kaya mo yan. Amen. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, tayo ngayon ay dudulog ngayon sa ating Panginoon at lalapit tayo sa kanyang hapagkainan. Ang ating hapagkainan ay nakahanda na para sa atin ngayon. Para bagang inihanda ito ni Marta at ni Maria kasama si Lazaro sa handaang sa Betania. Ano pat, pumunta na kayo rito. Alam niyo po ba si Lazaro ay nabuhay na muli? Ano pat, si Jesus ay nabuhay na muli at siya'y nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang sabi niya ay alalahanin niyo ako. Kaya nga naman mga kapatid, kayo ay lumapit. Kayo ay huwag mag-atubili. Kayo huwag magduda. Itong hapag na ito ay para sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, dumampot siya ng tinapay. Nagpasalamat, tinaas at pinagpira-piraso ito at sinabing, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso ko para sa inyo. Kainin niyo ito at alalahanin ako. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niyang saro. At sinabi niyang, tinaas ito at sinabi niyang, ito ang aking dugo na binubuhos ko para sa inyo. Inumin niyo ito, lahat kayo, at alalahanin ako. Sapagkat kung sino man ang kakain at iinom ng aking katawan at dugo, ay aking inaalala at pinapatawad ko hanggang sa muli kong pagbalik. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, ihanda niyo pong mga elementong ito, bagang ito mga ordinaryong mga bagay lamang at magbigay ito ng kapangyarihan, magpaalala sa amin sa inyong katunayan na pagiging naming Diyos at tagapagligtas at ganoon din magbigay sa amin ng kalakasang spiritual at pangangatawan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mga kapatid, hawakan po natin ang tinapay. This is the body of Christ. Gawin po natin ito. Amen. Hawakan din po natin ng saro. Ito ang dugo ng ating Panginoon Jesus. Gawin po natin ito sabay-sabay. Ng pasasalamat. Panginoon naming Diyos, salamat sa napakalaking pag-ibig niyo sa sangkatauhan na ibinigay ninyo ang inyong anak na si Yesu Kristo upang mamatay para sa aming mga kasalanan. Pinupuri ka namin at inilalatag namin ang aming buhay bilang pasasalamat sa inyong pag-ibig sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Mananatili tayong nakatayo sa pag-awit ng ating pangwakas na awit. God is good. At all the time. At tayo maghihiwa-hiwalay ng may pag-asa sapagkat ng Diyos natin, ang siyang ating source ng ligaya. Amen? Purihin ang Panginoon. Answered prayer po. Answered prayer. Amen. Amen. At Timir, maraming salamat. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa another year na pinagkaloob niya po sa akin. Aba, birthday mo ngayon. Hindi mo naman sasabihin kung ilang taong ka na, no? 46. Amen. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong taon na binigay niya sa birthday. Birthday mo rin ngayon, Ate Saka Shelly. si Mimi. At saka si Mimi. Oo nga pala, si Mimi. Si Mimi, ang apelido na po ay Anderson na. Anderson. Siya ay nasa Arizona, si Mimi. So si Mimi, si Shelly, Ate Shelly, si Olen, birthday ngayon. At si Ate Mira. Okay. Tayo manalangin. Aming Diyos, ipinagpapasalamat po namin ang mga katugunan sa mga panalangin na sinasagot mo sa aming pong kapatid na Ate Mir. Tunay nga po na
kayo po ay Diyos na mabuti at patuloy na tumutugon sa mga pangangailangan at sa mga kahilingan namin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyo pong kadakilaan at kapangyarihan. Ganon din, Panginoon, sa nagdaraos ng kaarawan at mga magdaraos sa mga kaarawan, lalo na po sa aming harapan ngayon, si Ate Sally, Panginoon, salamat po. Maging si Mimi, Panginoon, na nagdaraos ng kaarawan, panibagong taon, maraming mga taon pa, Panginoon, at kagalakan ang maranasan na nanggagaling po sa inyo, Diyos. Patuloy na ang pag-iingat mo maging sa kanilang mga kalusugan, maging sa kanilang mga hanap buhay, Panginoon, patuloy na pagpalain mo po sila. Maging si kapatid na Olin din, Panginoon. I-bless mo po ang kanyang buhay na maging daluyan ng iyong kapangyarihan, maging daluyan ng pagpapala sa kanya pong hanap buhay, maging sa kanya pong mga kapaligiran, maging sa kanya pong mga kasambahay at kapamilya, Panginoon. Tunay nga po na sa inyo po ang papuri at pasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon, igawad niyo sa amin, Panginoon Diyos, ang inyong mapagpalang bendisyon. Yes, Lord. Ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, ang pagliligtas ni Jesucristo na aming manunubos at ang pagsama at pakikipisan ng banal na Espiritu ay mapasa aming lahat, magmula pa ng una, ngayon at magpakailan paman. Amen. Amen. God bless po. Amen. Maupo na pong kapulungan at kakantahan natin si Olen, si Mimi. Sa seli ng Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Amen. Ngayon naman po, yung mga nagdidiwang ng birthday, ngayong April, today po si Nanay Ita Buklatin, si Olen Martin, Celi Ortweste, Mimi Francisco Anderson. And sa April 8 naman po, Vanessa Kelterborn. And April 9, Kuya Art Lopez, Dan Poblete. April 10, Daniel Bagon and Gabriel Bagon. And Ellen Sanchez and Marie Saprid. Sa 11 naman po si Tyler Bendición and Hannah Bernabe, Chris Sanchez. April 13, Kuya Elmer Paculo. 14, Aida Bongat and Ate Telma Delphine. Sa 15 po, Owen Sanchez. Yeah. And nagdidiwang naman po ng wedding anniversary ng April. April 1, Kuya Toti and Ate Bong Sanchez. April 4, Mike and Telma Delphine. And April 8, Jim and Bernard Gorospe. Amen. Maraming salamat sa iyong pangunguna, kapatid na Hilda. At salamat din, Pastor Doms. Okay, purihin ng Panginoon at magkita-kita po tayo muli next Sunday at mamaya-maya 9:30 at Vesper. Okay, sa baba po tayo magkita. God bless you po. Bye. Bye.